Lumipas pa ang isang linggo. Tuluyang lumipad si Jane patungong London para doon na magtrabaho. Samantala, kanina pa patingin-tingin si Romina kay Kesha habang tahimik tong nagbabasa ng mga libro. Nais niya makipag-usap sa bata dahil mahigit 2 linggo na siyang nag-aalaga dito, ngunit ilang beses pa lang itong nagsalita. Hindi siya nito kinakausap. At dahil wala na si Jane kaya nakatutok siya ng husto dito. Marahang lumapit ang dalaga sa study table nito. Katatapos ang nitong mag-home-based study. Kesha, may assignments ka ba? Gusto mo tulungan kita? Aniya at gumiti. Ni hindi man lang to nag-abalang sulyapan siya. Nang tignan niyang hawak itong libro, science. Favorite ko ang science nung nag-aaral pa ako. Muli niyang wika. Saglit na nag-angat ang tingin si Kesha. I'm not asking. Pagsusupladan nito. I'm just telling you in case you need my help. Magiliw pa rin ang boses ng dalaga. Leave me alone, please. Pakli ng bata. Alam mo, ang ganda mo para magsungit. Dapat lagi ka nakangiti. Tingnan mo ko. Kahit walang ganda, dinadaan ko sa pag-smile. Feeling ko tuloy ako ang pinakamagandang babae. Ani ang himig sa pagbibiro at sinadya pang mag-funny face. Lumabas tuloy ang malarabit niyang mga ngipin. Dahil sa pagpapakakikoy ng dalaga, bahagyang napangiti ang supladang bata. Kaya't lalong pinagbuti niya ang pagpapatawa. Ano, Kesha? Gusto mo magpalit tayo ng mukha? No way! Biglang bulalas nito at napatawa. Ay, ang ganda mo pala talaga lalo pag nakangiti. Unti-unti, nararamdaman ng dalaga ang pagiging kampante ng bata sa kanya. Samantala, lihim namang nakikinig si Marco sa likod ng pintuan. Naudlot ang dapat sana'y pagpasok niya sa kwarto nito nang marinig niyang pakikipag-usap ang dalaga sa pamangkin. Medyo napahanga siya dahil nagawa nitong mapatawang pamangkin. Kahit sino sa mga kasama nila sa bahay na matagal na, hindi ito nagagawa dahil sa pagkasaplada nga ni Kesha. You're funny. Anito? Because of my face? No, because even though you're not pretty, you still know how to make yourself beautiful in other ways. Pahayag nito at lumungkot ang mukha. Thank you. Try to look at the brighter side of your life. Ani Romina at binigyan to ng malamlam na tingin. Nice ka rin pala, Nurse Hermie. Pagkaraay wika ni Kesha. Salamat ulit pero just call me Ate Hermie na lang. Tumango naman ang bata bilang tugon nito. Balang araw, pangpaniwalaan ni Marco ang mga narinig. Kay daling na paamo ng bagong nurse ang pamangkin niya. Pero nagagalak siya dahil naramdaman na ang pagiging open ni Kesha. Davao City. Marahas na nilumukos ni Zanji ang hawak ng mga papel. Sinigurado niyo bang mabuting tama mga nakalagay na pangalan dyan? Galit na baling nito sa mga inutusan niyang tauhan. Yes sir. Yun na po ang kopya ng mga manifesto ng seaport at airport. Wala po talagang pangalan ni Miss Romina. Pagre-report ni Ruben, ang kanang kamay ni Zanji. May posibilidad na nandito lang ang anak ko. O di kaya gumamit siya ng ibang pangalan para makaalis. Puntahan at subaybayan niyo ang mga malalapit na kaibigan ni Romina. At gusto ko may magandang balita. Mariing utos nito. Agad naman tumalima si Ruben. Nahahapong napasandal sa swivel chair si Zanji. Ngunit hindi pa nagtatagal, nagring ang cellphone niya. Lalo siyang nakadama ng pagkairita na makita kung sinong tumatawag. Kumpadre, nakita na ba ang anak mo? Tanong ni Senator Manuel Velez. Kumpadre, pinapahanap ko pa. Huwag ka mag-alala, tuloy ang deal natin. Sagot ng Ginoo. Dapat lang, Zanji, dahil ang plantasyon mong mawawala sa'yo pag hindi mo na ilabas ang anak mo. Sa loob ng 2 buwan, dapat nakita mo na siya? Mariing wika nito. May isang salita ako, Manuel. Malamig na tugon naman ni Zanji. Magaling kung ganon. Dagdag pa ni Senator Velez at tuloy nitong pinutol ang linya. Oh God! Ito na ba ang parusa ko sa lahat ng kapabayaan na pinagagawa ko? Mahinang usal niya. Mariing nahilamos ang 2 palad sa mukha. Dapat na niyang madaliin ang paghahanap sa anak. Kung di marami ang maapektuhan. Napabalikwas bigla si Romina nang marinig ang boses ni Kesha na sumisigaw sa kanugnog na silid. Natarantang tumayo ang dalaga, dali-daling dumaan sa connecting door ng kanyang kwarto. Daddy! Mommy! Daddy! Umiiyak na sigaw ng bata habang nakapikit ng mga mata. Agad nilapitan ni Romina si Kesha para gisingin. Nananaginip na naman ang bata. Ayon kay Jane, madalas mangyari ito. Tila ito bangungot para sa kawawang bata. Napapanaginipan kasi nito ang aksidenteng nagpabago sa buhay nito.
ang dahilan ng kamatayan ng ama't ina ng bata at ang sanhi ng pagkalumpo nito. Kesha, wake up! Kesha! Aniya at marahang tinapik sa pisngi ang binata. Ilang sandali pa nagmulat ito at napabalikwas. You're dreaming again! Wika niya at pinupunasan ng mga luhang nagsilanda sa pisngi nito. Sa gulat niya, biglang yumakap si Kesha sa kanya ng mahigpit na mahigpit. Tama namang pagpasok ni Marco sa kwarto, ang daddy at mommy ko. Anito't napapahigpit. Hush, sweetie. They're watching you right now. Patuloy niyang pagpapakalma dito at parang hinahagod ng likuran ng bata. Natigilan ang binata sa nakikita. Sadya nga yatang gumagaan ang kalooban ng pamangkin sa bago nitong nurse. Tila isang tunay na ina si Hermie kay Kesha kung paano niya ito kausapin. Habang ginugupo naman ang puso niya na matinding pagkahabag sa pamangkin. I miss them. Mas lalo pang hinigpitan ni Kesha ang pagkakayakap nito sa dalaga. Kung nasan man sila, namimiss ka rin nila. Pero hindi ba kasama mo naman sila sa puso mo? Naaawang gumanti din na mahigpit na yakap si Romina. Princess, tawag ni Marco buhat sa kabilang panig. Tito Marco? Marahang kumalas sa pagkakayakap si Kesha sa dalaga habang papalapit naman ang binata. Nang makalapit si Marco, dagliang tumayo si Romina. Buong pagmamahal, dinaluhan nito ang pamangkin at niyakap. Shh! It's okay, my princess. Pag-aalo pa nito sa bata na nakasandig sa malapad na dibdib niya nang tiyuhin. Parang hinahaplos ang puso ni Romina. Sa nakita niyang tagpo, sadyang ang nakakaawa ang bata. Sa loob ng ilang linggong pananatili nito at pag-aalaga sa bahay, nakikita niya talaga kung paano ito unahin at mahalin ng gwapong boss. At sa gitna ng tagpo, hindi nakaligtas sa kanya ang itsura nito ngayon. Isang manipis na white shirt ang suot nito. At boxer shorts sa lalo nagbigay ng kaseksihan sa katawan nito. Nais niyang mapasinghap sa nakikita. Bruha ka? Nakakahiya. Biglang sita ng kabilang bahagi naman ng isip niya. May ilang sandali pa ang lumipas at nakatulog muli si Kesha sa dibdib ni Mayro. Thank you, Miss Eliseo. Baling ni Marco kay Romina matapos itong iayos ang pamangkin. Welcome, sir. Medyo nagbabakal pang sagot niya at alanganing umiti. You can go back to your sleep now. Anito sa kanya. Parang nais matunan ng dalaga sa pagkakatitig ni Marco sa kanya at bahagya pa itong napakunot ng noo. Habang hindi maalis ang binata ang tingin sa kaharap. Thank you, sir. Uuna na ako. Di nakatiis na paalam na ng dalaga. Pigil hiningang dagli ang sinira ni Romina ang pintuan ng connecting door. Ngunit gano'n na lamang ang pagkahumindig niya na makita sa ibabaw ng side table niya ang cosmetic tita kanyang sinusuot. Dahil sa pagkataranta kanina, hindi niya nagawang mailagay ito. Oh my God! Tutop ang bibig na bulalas niya. Habang papasok naman si Marco ng sariling silid, tila may kakaibang palaisipan sa kanya. Totoo ba yung nakita niya? Dala rin ng antok kaya't minabuti lang ng binata ang matulog, pero puno ng katanungan ng kanyang isip. Samantala sa kabilang silid natatarantang dalaga. Ang tanga mo, Romina! Impit na bulong ng dalaga habang napapasabunot sa buhok. Paano ko napansin niya? Parang baliw na palakad-lakad siya. Tama! Hindi niya napansin kasi dapat nagtanong na siya, di ba? Oo, relax lang. Relax lang ako. Patuloy niya habang panay ang hinga ng malalim. Napaka-careless mo kasi. Aniya at pabagsak na humiga sa kama. Nang gabing yon halos di na makatulog si Romina. Masyadong okupado ng pag-iisip ang diwa niya. Kinabukasan, maaga pa lang nabungaran na ni Romina si Marco sa silid ni Kesha. Masayang nagkukwentuhan ng mga ito. Good morning, sir. Bati niya sa binata. Pakiramdam niya may mga kabayong nag-uunahan sa dibdib sa lakas ng kabog. Good morning, Miss Eliseo. Gante ni Marco at tinitigan ang dalagang natetensyon. Are you okay? Kunot noong tanong ng binata. Yes, sir, I'm okay. Don't mind me. Iniwas niyang mabilis na lumapit kay Kesha. Are you hungry, Kesha? Lihim pang napapalunok ang dalaga. Hindi kasi mabaglit sa isipan niyang pagkabagabag sa sarili niyang kapabayaan ng nakalipas na gabi. Habang kiming tumango naman ang bata sa kanya. Ako na magdadala sa kanya sa baba, Miss Eliseo. Muling wika ni Mayro. Okay sir. Aniya at mabilis gumilid upang bigyan ng puwang ang gwapong boss para matulak sa wheelchair ang pamangkin.
Pakiramdam ni Romina, tila naman nananadya ang pagkakataon dahil lang tumayo si Marco sa harapan niya, tumitig pa itong muli sa kanya. Agad niyang ibinaba ang tingin. You have a nice eyebrow. Kaswal at pagkaraaywi ka nito. Lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso niya. Makapal at itim na itim pa naman ang fake niyang eyebrow. Thank you, sir. Nagawa pa niyang ngumiti ng alanganin. Nagmamadaling tinungo ang pintuan para pagbuksan to sa paglabas ng magtiyuhin. Isang blankong ekspresyon ang binigay ng binata sa kanya at nang tuluyang makalabas sa mga ito, napabuga siya ng pigiliningang paghingal. Davao City. Tito Zanji, I'm sorry, pero hindi ko po alam kung nasan si Romina. I tried to call her but unfortunately, she is out of reach. Wika na Jackie sa Ginoo. Please, Jackie, tell me if she's going to call you. Thank you and I have to go. Ani Zanji na mabigat ng kalooban, nilisan ng dental shop na matalik na kaibigan ng anak. Sa katunayan, alam talaga ni Jackie ang plano ni Romina. Kasama siya sa mga bumuo ng gagawin ng dalaga at siya rin ang gumawa ng cosmetic teeth nito. Alam din niyang nasa mabuting kalagayan ng kaibigan dahil nakatawag na rin to sa kanya. Hindi nga nagtagal, nag-ring ang cellphone niya. Na agad namang sinagot ang nasa kabilang linya. Jack, my God! 2 days nang pabalik-balik ang bodyguard ni Tito Janji dito sa ospital. Bungad agad ni Lina. Easy ka lang, okay? Basta wag kang papahalata, lalo na kapag kinausap ka ni Tito Zanji. Galing siya dito, tinatanong ako. Sagot ng dalaga. Okay, pero nakakatakot kasi nandito lang sila. Si Lina, isa sa matalik na kaibigan ni Romina at Jackie. Isa din tong doktor pero magkaiba sila ng forte. Dahil isa naman tong gynecologist, ngunit nasa iisang ospital lang din sila. Kumukuha lang ng link ang mga yan. Basta, relax ka lang. Kamusta na ba si Romina? Maayos bang naging kalagayan niya? Don't worry, she's okay. Last time we've talked, thank God she's okay. Mahihirapan si Tito Zanji na ilocate si Romina bukod sa pangalan na iba ng itsura niya. Tama ka, Lina. Basta walang makukuhang clue ang papa niya. Sigurado ba tayo kay Mira? Pagtitiyak ni Jackie. Si Mira, pinsan naman ng asawa ni Lina at ang responsable sa mga peking papeles sa Romina bilang isang nurse. Oo naman, bestie. Don't worry. Assurance ni Lina. Okay, good. Basta walang magsasalita, walang makukuha si Tito Zanji. Ani Jackie. Pakiramdam ni Romina nasa hot seat siya na mga sandaling iyon, habang nasa passenger seat ng sasakyan ni Marco. Samantala, tahimik na naman itong nagmamaneho. Ganon din si Kesha na walang imik sa backseat. Kasalukuyan silang papunta sa ospital para sa regular check-up ng bata. Ang buong akala ng dalaga ipapahatid sila ng binata sa driver, ngunit ito pala ang mismong kasama nila dahil personal nitong tinututukan ang pagpapacheck up ng pamangkin. Nang makarating nga sila sa ospital, agad silang pumunta sa reception area. Good morning, Sir Marco. Nasa taas na po si Doc Marky. Wika ng nurse sa reception at sinabayan pa ng tila kinikiliti sa kung saan. Halatang nagpapakyut sa huli. Lihim na lang na naiiling si Romina sa gawin ng reception nurse. Thank you. Maikling wika ng binata, tsaka itinulak ang wheelchair ni Kesha. Ilang sandali pa ng paghihintay nila, pumasok ng doktor. Masayang sinalubong nito si Marco. Samantala, natigilan namang nakatitig si Romina sa bagong dating. Hello, Kesha. How are you? Bati nito sa bata. Fine po, Tito Marky. Kiming sagot ng bata. Hi, you must be the new nurse? I'm Dr. Marky Arevalo. Baling nito sa dalaga. Napaawang ang bibig niya pagkarinig sa pangalan nito. Siya nga, Marky Arevalo. Hiyaw niya sa isipan. Dahil sa reaksyon ng dalaga, napatingin sa kanya si Marco. Miss Eliseo, untag ng binata. Yes, Doc. Ako nga yung kapalit ni Jane. Pasensya na. Sunod-sunod na tango ang ginawa niya. Ang liit talaga ng mundo para sa kanya. Di lubos sa kalain ng dalaga na ang dati pa niyang classmate sa medical school, ang doktor na inaalagaan niya. Dangan nga lang at 2 taon lang siya nag-aral sa parehong eskwelahan nila ni Marky. Dahil pinadala siya ng papa niya sa Amerika para doon magpatuloy ng pag-aaral. Lumipas ang ilang sandali, sinimulan nitong suriin ng bata. Internal medicine specialist pala si Marky. Ito pala ang napili nitong specialization. Aniya sa isip habang nililibot ng tingin ng mga certificate nitong nakadisplay. Kesha, why don't you go in treatment? Therapy, I mean?
Malumani at may ngiting wika nito. I will think about it though. Pagkatapos nilabas nito ang attending nurse. Doc Markey, ano bang status ng legs ni Kesha? Di nakatiis sa tanong ng dalaga. All she need is treatment. Upon all the tests that she have been, walang connection sa spine or skeletal system ang may serious injury. So through muscle and veins lang ang cause of her disability to walk? Exactly. Nawalan ng lakas at proper blood circulation ang both legs niya. Considered na paralyzed lang siya dahil hindi dumadali na mabuti ang dugo. Malaki pa talaga ang chance na makalakad ito. Exactly, Nurse Hermie. Sang-ayon ni Marky. Matamang nakikinig lang si Marco sa dalawa. Naiimigan niya na muling malawak ang kaalaman ni Hermie, base rin sa pagtatanong nito. Matagal ng nurse ni Kesha si Jane pero hindi niya ito narinig na magtanong sa katayuan ng pamangkin. Sinusunod lang ng instruction si Marky. Matapos ng ilan pang palitan ng tanong ni Romina at Marky, nagreseta to ng mga gamot. Doc, ba't walang potassium vitamins dito? Di ba dapat may supplements and vitamins si Kesha for the bones? Umaandar talaga ang pagkadoktor niya matapos mabasa ang prescription. Oh, sorry. Thank you for reminding me. Nakangiting wika nito. Matapos ang binatang doktor, bumaling ang dalaga kay Marco. Sir, baba muna ako ng pharmacy para mabili ko lahat ng medicines ni Kesha. Paalam ni Romina. Tanging tangulang sagot ng binata matapos sabutan to ng pera. Na makaalis si Romina, di nakaligtas kay Marky ang pagiging attentive nito. You hired a smart nurse. The way she talk and ask me is really quite amazing. Pati mga medical terms, very broad ang knowledge niya. Yes, I agree. Amazing. Although nasa background niyang malawak na experience in pedya, sagot ni Marco. Ganun ba? Kaya pala. I am sure she is efficient to Kesha. Dagdag pa nito. Yeah, she's just more than 3 weeks staying at our house but surprisingly, nahahandle niya yung attitude ng bata. And as I can see, Kesha is starting to like her which is hindi nagawa ni Jane ng bago pa lang siya. Well, that's good. Hopefully, makonvince din niya ang batang magpa-therapy. Let's see, bro. Ani Marco. Pagkatapos ng check-up, dinala ni Marco si Romina at Kesha sa isang restaurant para kumain ng tanghalian. Kahit paano nabawasan ang tensyong nararamdaman ng dalaga pag nagkakalapit sila ng binata. Maayos at kahit papaano, nag-enjoy sila sa lunch bagamat parang binibili ng mga ngiti ng magtiyuhin. Nakaramdam naman ng saya si Romina. Pagkaraay nagpa siya ng iuwi ni Marco ang pamangkin. Habang lula ng sasakyan pa uwi, biglang nagring ang cellphone ng dalaga. Nang tingnan niya ang screen na tarantang pinatay niya yon. Si Jackie kasi ang tumatawag. Di naman pwedeng marinig ni Marco ang pag-uusapan nila. Pero nagring itong muli at alanganing napatingin ng dalaga sa boss. Hanggang pangatlong beses nagsalita ng binata. It's okay, Miss Eliseo. Pwede mong sagutin. Ang buong akala nito nag-aalangan lang tong sagutin ang tawag dahil oras ng trabaho. May pag-aatubiling sinagot ni Romina ang tawag. Bestie, bakit pinapatayin mo ko ng tawag? Porsigido si Tito Zanjig mahanap ka. Tuloy-tuloy na bunga ni Jackie. Walang choice ang dalaga, kaya isa lang naisip niya para hindi makahalata si Marco. Mao ba? Kauban na ako boss. Naame sa sakayan. Unya na lang ti mag-istorya. Tawagan na lang ta ka pag nakauli na ako. Ganun ba? Kasama ko kasi ang boss ko eh. Nasa sakyan kami, pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Tawagan kita pag nakauwi na ako. Parang gusto niyang matawa sa sarili dahil sa pagbibisaya. Pasaylo ako. Tawagi bay ako ka inagkamuli na ka. Importante manggod, amping. Naku, sorry. Basta tawagan mo agad ako pag nakauwi ka na, importante lang. Ganti naman ni Jackie. At nawala na ito sa linya. Hindi man naintindihan ni Marco, nakikiramdam siya. Ewan niya pero may kakaiba talaga siyang pakiramdam kay Hermie. Pagpasok ng main door ng mansion, nagulat pa si Romina na may biglang sumalubong kay Marco ng yakap. Darling, Marco! Maarteng pinulupot ng babae ang dalawang braso sa leeg nang nagulat ding binata. Akmang hahalikan ni Crazy ang labi niya na mabilis siyang umiwas. Crazy, please! Maagap na tinanggal ng binata ang mga braso nito na halos maglambitin na sa leeg niya. Don't you miss me? Nakahalokip-kip na wika nito. Pagkaraay napatingin to kay Romina. Who is she? Where's Jane? Nakataas na wika. New nurse ni Kesha, si Miss Hermie Eliseo, sagot ng binata. Bilang paggalang tumango ito at ngumiti naman ang dalaga sa kaharap,
Ah, I see. Halatang pagkadisgusto sa mukha ni Crazy habang tinititigan si Romina. May pagniwi pa itong facial reaction. Ate Hermie, please take me to my room. Walang siglang wika ni Kesha. Hi Kesha, I buy you a lot of stuffed toys from Paris. Magilo na lumuhod ito sa bata. Thank you but I'm tired. Malamig pa sa yelong sagot nito. At muli, tumingin kay Romina tanda na nais talaga nitong umalis doon.